como es Don Teodoro Cano. 78 años, Don Teo. ¡Un abrazo! Buscando un tanque de oxígeno. Y es que qué pegada de parte del mexicano. Pero nang ipaghiganti ng ating kababayan ng tatlong Pinoy na winasak ng kilabot ng Mexico at knockout artist na binansagang Diamante. Naganap ito taong May 16, 2015 nang kalabanin ng ating kababayan na tubong General Santos City, Cotabato del Sur na si Edinson Sona, ang undefeated at knockout artist ng Mexico at isa ring champion sa kanilang bansa na may hawak ng WBC Fakerback Super Featherweight title. Nabansagan itong Diamante ng Mexico dahil sa kanyang mataas na knockout percentage at sa pagiging agresibo nito sa loob ng lona. Siya ay si Adrian Estrella. Sabi din ng Mexicano na gagawin lang daw niyang pataba at praktisan ng ating kababayan. Masasabing halimaw talaga ang undefeated at knockout artist ng Mexico dahil may ring record itong 22 wins, walang talo, 20 rito ay tinapos via knockout. At ang ating kababayan naman na may dalang ring record na 33 wins, 6 na talo, 11 naman dito ay tinapos via knockout. May edad na 26 years old, may tangkad na 5'5" at isang southpaw. Dumayo ang ating kababayan sa bansang Mexico bilang isang underdog at marami ang nagsasabi na mismatch daw ang laban at wala daw pag-asa ang ating kababayan na matalo ang tinaguriang Diamante at undefeated knockout artist ng Mexico na si Adrian Estrella. Nakataya rin sa laban na ito mga idol ang bakanteng WBC International Silver Super Featherweight belt. Pero bago yan mga idol, atin munang balikan ang naging laban nitong si Adrian Estrella sa ating tatlong kababayan na pinatulog nito. Unang Pinoy na pinatulog nitong si Adrian ay si Jose Maxian na tubong Parañaque City. Ito ay noong November 2013 at sa baluarte ng Mexicano naganap ang laban. Ito ay ang pang-apat na depensa ng Mexicano para sa kanyang WBC Fakerback Super Featherweight title. Pinabagsak ng Mexicano ang ating kababayan sa loob ng round 5. Y aquí tenemos el recuerdo cariñoso para... Bueno. Un izquierdazo, doctor. No te dio la impresión. Ito naman ang pangalawang Pinoy na pinataob ni Adrian na tubong Davao del Sur na si Balueg Mangayon. Naganap ito taong 2014 at ang laban ay ginanap ulit sa kanilang baluarte sa Arena Monterrey, Mexico. Nakataya ulit sa laban na ito ang titulo ng Mexicano at 5 beses na niya ito nadedepensahan. Sa laban ng dalawang boksingero, dito ay pinakita ng Mexican boxer kung bakit tinawag siya na Diamante. Dahil matibay nga po ang kanilang pambato, walang nagawa ang ating kababayan sa kanilang laban at natapos lamang ang kanilang laban sa loob ng round 3 by a knockout. Matapos ngang matalo ng ating kababayan sa kamay ng Mexicano, isang taon din ang lumipas ay may pangatlong Pinoy ulit na gustong hamunin ang Diamante na undefeated Mexican boxer na si Adrian Estrella at lakas loob na dumayo ang ating kababayan na si Adonis Aguello sa baluarte ng kampyon. Si Adonis Aguello po ay tubong Maasin City, Southern Leyte. Isa din po siyang champion at may hawak ng Asian Boxing Federation sa lightweight division. Pangatlong dayo na din po ito ng ating kababayan sa bansang Mexico. Sa laban na ito ay maganda naman ang pinakita ng ating kababayan kontra sa tinaguriang Diamante ng bansang Mexico. Maganda naman ang pinakita ng ating kababayan sa mga unang round at nagawa pa nitong makipagsabayan sa undefeated champion. Pero nang umabot sa round 10 dahil na rin sa kapaguran at sa daming natanggap na solidong mga suntok sa champion ay bumigay na rin ang ating kababayan at natalo by a technical knockout sa round 10. Hindi pa rin pinalad ang ating kababayan na matalo ang undefeated Mexican boxer na si Adrian Estrella. At magbalik na tayo mga idol sa laban ng ating bida kung saan siya ay pinaghiganti ang tatlong Pinoy na tinalo ng Mexicano. Siya ay walang iba kundi si Edinson Sona laban sa undefeated at knockout artist ng Mexico na si Adrian Estrella. Ito po ay ang pang-16 na depensa ng Mexicano at naganap ang laban na ito sa San Luis Potosí, Mexico.
Sa umpisa pa lang po ng laban, makikita ang sigawan ng mga taga-suporta ng Mexicano. Kita din ang gigil ng ating kababayan dahil gusto na nitong ipagiganti ang kanyang mga kabaro. Sabayan na agad ang bakbakan at makikitang uhawang dalawa sa bakbakan. Makikita sa round na ito ang kalamangan ng Mexicano gamit ang right straight. Pero makikita dito mga idol na parang sinusukat at tinatansya ng ating kababayan ang lakas ng suntok nito at kumukuha ng timing kahit natatamaan lagi ng Mexicano. Dos cloroformos en contra, dos empates y lo que son las cosas, Arce. El 27% de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, tiene nomás, está dando golpes, ¡ay, lo agarró! Verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es nuestro artesano, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado. Sa pagtatapos nga ng round 1 ay nagkaroon agad ng pinga sa tenga ang Mexicano kahit na lamang ito sa laban. Vino a noquear el filipino con ese volado de mano izquierda. Escuchemos qué le dice Adrián. La vaselina. Está bien. Sa simula nga po ng round 2, dito ay nasukat na ng ating kababayan ang tamang timing. Tumama ang pamatay na suntok ng ating kababayan dahilan ng pagbagsak ng undefeated champion. Vámonos para ese segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. ¡Aquí vamos, inicia! ¡Y qué terrible golpe de parte de Sonsona! Está noqueado completamente. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Nakatayo naman ang undefeated champion, ngunit groggy na ito at muling lumuhod. Hudyat na tapos na ang laban. Tuluyan na ngang hininto ng referee ang laban. Maraming Mexicano ang hindi makapaniwala, maging ang mga commentator sa pagkatalo ng kanilang undefeated champion. Makikita ang lahat ng nasa venue na dismayado sa nangyari. Ngunit magandang ipinakita nila sa ating kababayan dahil naghiyawan din sila pagkatapos tumayo ng ating kababayan sa lubid ng lona. Doctrina de los Taganos. Estarás de acuerdo, Ricardo. Estarás convencido que estos hombres salen a morir o morir. Efectivamente, en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible, lo ha demostrado. Tagalo, Eden Sonsona, que venía en calidad de víctima, pero vaya que se alzó con una victoria sorprendente, lo mencionamos en el primer asalto, estaba buscando los golpes volados, debía tener cuidado, tiene mayor estatura y alcance, el diamante estrella se confió y vaya volado que lo manda a la lona, lastimadísimo. De víctima terminó como victimario, vean esa mano derecha, eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones, pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el diamante estrella se enganchó, le conectó buenos golpes, estaba cambiando golpes. Tinanghal ngang champion ng ating kababayan na si Eden Sonsona. Hanggang dito na lang po mga idol at muli maraming salamat po sa panonood at humihingi po ako ng suporta sa pag-hit ng like, subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga kaabang-abang na boxing trivia. Como es don Teodoro Cano, 78 años, don Teo. ¡Un abrazo! Están buscando un tanque de oxígeno y es que qué pegada de parte del mexicano. Pero